Sa tingin mo ba ay may karapatan ang babaeng iyan na maupo sa hapag na ito? Isa lamang siyang anino, isang gamit na luma at wala ng halaga, hindi man lang nagkakahalaga ng kahit isang kusing. Ang halakhak ni Miguel ay bumasag sa nakakasakal na katahimikan ng silid-kainan, matalas na parang talim na humahati sa hangin. Nakatayo si Aurora sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak pa rin sa basahan na ginamit niya upang punasan ang labi ng kanyang anak. Sa loob, nakahilig si Miguel, ang mga palad na dati niyang hinahaplos ng may pagmamahal ay siya namang magiliw na naglalagay ng mamahaling hipon sa mangkok ng kanyang batang sekretarya. Ang kislap sa mga mata ni Miguel, ang atensyong ni minsan ay hindi naramdaman ni Aurora sa loob ng 10 taon, ay nakatuon lamang sa babaeng nasa harap nito. Sa ilalim ng mesa, nagsimulang manginig ang munting katawan ni Sophie. Ang mga pulang pantal ay mabilis na kumalat sa maputing balat ng bata. May malalang allergy ang bata sa lamang dagat at ang nakakasulasok na amoy mula sa marangyang pagkain ay unti-unting kumikitil sa bawat hininga nito. Nagmamadaling lumuhod si Aurora, ginamit ang sariling katawan upang harangan ang paningin ng anak sa karumaldumal na eksenang nagaganap. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Sophie, nararamdaman ang paghahabol ng hininga ng bata na tila unti-unting nauubusan ng lakas. Ang lahat ng sakripisyo ni Aurora sa loob ng maraming taon, ang mga gabi na hindi siya natulog upang ayusin ang mga papeles ng kumpanya ni Miguel, ang mga araw na nagtiis siya sa gutom upang matiyak na sapat ang pagkain para sa pamilya, ay nagmistulang isang masamang biro sa mga mata ng lalaking tinawag niyang asawa. Tumingala si Miguel at nagtama ang kanilang mga paningin. Walang bahid ng pagsisisi ang mukha nito. Sa halip ay bakas ang matinding pandidiri sa kanyang mga kilay. Imbes na magtanong kung ayos lang ba sila, inilapag ni Miguel ang kanyang napkin sa mesa, isang tunog na nagtagpo sa kahoy na parang isang matigas na hatol. Tumayo siya at lumapit. Ang hininga na may amoy ng mamahaling alak ay humampas sa mukha ni Aurora. Umiikot ang mundo ni Aurora. Tila naglaho ang kanyang pandama. Nakita niya ang kamay ni Miguel na nakapatong sa balikat ng sekretarya, isang kilos ng pag-aari na puno ng kayabangan. Ang init ng tahanan na pilit niyang pinanatili sa loob ng isang dekada ay biglang naglaho at naging abo sa kanyang harapan. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung bakit kailangan niyang maging ganito kalupit, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang nabara ng abo. Umuubo si Sophie. Ang tunog ng paghihirap ng bata ay umalingaw-ngaw sa silid na punong-puno ng mapagkunwaring musika. Tiningnan ni Aurora ang kanyang sariling mga kamay, mga daliring magaspang dahil sa gawaing bahay, ngayon ay nanginginig ng walang humpay. Wala na siyang nararamdamang sakit, kundi isang malalim na kawalan, isang nakamamatay na katahimikan na unti-unting lumalamon sa kanyang isipan. Tumalikod si Miguel at naglakad palayo, na tila nagtatapon lamang ng isang lumang utang na kailangang bayaran. Hindi man lang siya lumingon upang tingnan ang anak na nanghihina sa bisig ng kanyang ina, o mag-alala sa pagguho ng mundo ng babaeng ibinigay ang kanyang kabataan para sa kanyang tagumpay. Binuhat ni Aurora si Sophie at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay tila bumaon sa mamahaling alpombra, ngunit ang lamig mula sa sahig ay tumatagos hanggang sa kanyang kalamnan. Nilisan niya ang maliwanag na chandelier at ang mga mapagkunwaring halakhak. Nang gabing iyon, sa loob ng tahimik na pasilyo ng ospital,
Tumunog ang telepono sa bulsa ni Aurora. Isang mensahe mula kay Miguel ang lumitaw sa maliwanag na screen. Huwag kang gumawa ng eksena dahil lang sa atensyon na kailangan ng bata. Tandaan mo, kapag nasira ang reputasyon ko dahil sa mga drama mo, sisiguraduhin kong wala kang ni isang sentimong matatanggap para itaguyod ang anak mo. Nakatayo lang si Aurora sa gitna ng pasilyo, ang liwanag ng neon sa kisame ay nagbibigay diin sa kanyang maputlang mukha. Tumingin siya sa kawalan. Ang tanging natira sa kanyang puso ay isang tanong na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang pagpapatawad at pagtitiis ba niya sa nakalipas ay isang dakilang sakripisyo o isa lamang kahangalan na nagtulak sa kanyang anak sa bingit ng kamatayan? Ang amoy ng antiseptic sa loob ng emergency room ang naging saksi sa pagbabago ng mundo ni Aurora. Habang nakaupo siya sa matigas na silya, pinagmamasdan ang dahan-dahang paghimbing ng kanyang anak. Unti-unting naglaho ang luha na kanina pa dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat pagpatak ng dextrose sa swero ay tila nagsisilbing tibok ng isang orasan. Isang paalala na ang bawat segundong lumipas sa kanyang nakaraang buhay ay nakabase sa kasinungalingan. Hindi na siya ang Aurora na naghihintay ng tawag ni Miguel. Hindi na siya ang asawang naglilinis ng bahay hanggang sa magaspang ang kanyang mga palad para lamang bigyang daan ang mga babae ng kanyang asawa. Ang mensahe ni Miguel sa kanyang telepono ay nakabukas pa rin sa screen. Ang mga salitang "wala kang ni isang sentimong matatanggap" ay tila naging isang hamon sa halip na banta. Sa kaibuturan ng kanyang puso, isang bagong apoy ang nagbabaga. Ito ay hindi galit na sumasabog, kundi isang malamig at kalkuladong determinasyon. Maya-maya, narinig ni Aurora ang mahinang yabag ng sapatos sa sahig. Sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar na anino ang papalapit, si Liam, ang kanyang kababata na matagal na niyang hindi nakakausap dahil sa kagustuhan ni Miguel na putulin ang lahat ng kanyang koneksyon sa nakaraan. Nang magtama ang kanilang mga paningin, hindi na kailangan ni Aurora ng maraming paliwanag. Ang pagod at pait sa kanyang mga mata ay sapat na upang maunawaan ni Liam ang lahat. Aurora, nandito na ako. Mahinang bulong ni Liam nang makalapit ito. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagbigay ng payo na hindi naman hinihingi. Naupo lamang siya sa tabi ni Aurora. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi nararamdaman ng babae. Tumingin si Aurora sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang singsing na brilyante na ibinigay ni Miguel noong kanilang anibersaryo ay tila naging mabigat na kadena. Dahan-dahan, hinubad niya ito. Ang pagtanggal sa singsing ay hindi lamang pagtanggal ng alahas. Ito ay ang unang hakbang ng pagbaklas sa sistemang ginawa ni Miguel upang ikulong siya sa kanyang sariling tahanan. Liam, kailangan ko ang tulong mo. Ang boses ni Aurora ay mahina ngunit may diin, isang tono na hindi kailanman narinig ni Liam mula sa kanya. Hindi para sa akin, para kay Sophie, at para sa katotohanan. Tumingin si Liam sa kanya nang may paghanga at bahagyang lungkot. Alam ni Liam ang galing ni Aurora sa pamamahala ng mga numero at estratehiya, ang mga kasanayang ginamit ni Aurora upang itayo ang imperyo ni Miguel mula sa wala, habang si Miguel ay nakatuon lamang sa kanyang mga bisyo at luho. Ngayon, ang estratehiyang iyon ay gagamitin na ni Aurora laban sa mismong taong nagturo sa kanya
kung paano maging matalino sa negosyo. Sa labas ng bintana ng ospital, ang mga bituin ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Ang bukas ay magdadala ng isang matinding bagyo. Alam ni Aurora na sa sandaling pumasok siya muli sa kanilang bahay, hindi na siya ang babaeng sumusunod sa bawat utos ni Miguel. Sa bawat paghinga ni Sophie, nararamdaman ni Aurora ang lakas na unti-unting bumabalik sa kanyang sistema. Hindi na siya magiging anino. Siya na ang magiging bagyo na guguho sa mga pader na itinayo ni Miguel sa ibabaw ng kanyang mga luha. Kinabukasan, pagdating ni Aurora sa mansyon, sinalubong siya ng nakabukas na pinto na tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang loob ng bahay ay tahimik, isang nakakangilong katahimikan na tila ba walang nangyaring trahedya kagabi. Nakita niya si Miguel na nakaupo sa sofa, abala sa kanyang laptop habang ang sekretarya nito ay nakaupo sa tabi niya. Tila ba ito na ang tunay na may-ari ng tahanan. Huminga ng malalim si Aurora. Ito ang unang pagkakataon na kailangan niyang isuot ang maskara ng isang babaeng walang alam, ang maskara ng asawang takot at sunod-sunuran. Pinilit niyang pakalmahin ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang isipan, inulit niya ang pangako para kay Sophie. Nandito ka na pala, malamig na wika ni Miguel nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Sana ay hindi ka na nagdala ng kung ano-anong drama sa ospital. Nakakairita ang mga usap-usapan. Napayuko si Aurora. Siniguradong hindi makikita ni Miguel ang apoy ng galit na nagniningas sa kanyang mga mata. Pasensya na, Miguel. Nagising lang si Sophie at naghahanap ng gamot. Hindi na mauulit. Tumingin sa kanya ang sekretarya at ngumiti ng mapang-uyam. Aurora, baka naman kasi masyado mong pinapabayaan ang anak mo kaya nagkakaroon siya ng kung ano-anong reaksyon sa katawan. Dapat mas maging maingat ka. Hindi yung puro pagdadrama ang inaatupag mo. Ang bawat salitang binitawan ng babae ay tila latigo sa balat ni Aurora, ngunit hindi siya kumibo. Sa halip, hinaplos niya ang kanyang braso, nagpanggap na nanginginig sa takot. Ito ang bahaging pinakamahirap. Ang tanggapin ang insulto para sa isang layuning mas malaki. Habang nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga gamit, dumaan siya sa mesa ni Miguel. Isang mabilis na sulyap, sapat na upang makita ang bukas na spreadsheet ng kanilang pinansyal na record. Gamit ang kanyang photographic memory, sinuri niya ang mga numero. Nakita niya ang isang kakaibang transaksyon, isang malaking halaga ng pera ang inililipat sa isang offshore account na hindi niya kilala. Ito na ang ebidensya, ang paglustay ng pondo na matagal na niyang pinaghihinalaan. Miguel, tungkol sa mga bayarin sa eskwelahan ni Sophie, panimula ni Aurora, pilit na pinapatamis ang boses. Kulang ang pondo sa credit card na ginagamit ko. Pwede bang dagdagan natin? Tumawa si Miguel, isang tawang puno ng pangungutya. Wala ka ng ibang alam kundi humingi, di ba? Sige, ilalagay ko mamaya. Huwag mo na akong abalahin sa trabaho ko. Tumango si Aurora at naglakad patungo sa kusina, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng bagong sigla. Nakuha niya ang kumpirmasyon. Ang kapalaluan ni Miguel ang magiging sanhi ng kanyang sariling pagbagsak. Habang naghuhugas ng pinggan, ang tunog ng tubig na bumabagsak sa lababo ay tila musika ng tagumpay. Hindi niya kailangang magmadali. Ang paghihiganti ay isang putahing masarap ihain kung ito ay malamig at pinag-isipan. Sa labas ng bintana, nakita niya ang anino ni Liam na nakaparada sa di kalayuan. Isang senyales na handa na ang lahat.
Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, si Aurora na ang may hawak ng mga baraha. Ang bawat oras sa loob ng mansyon ay tila isang paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Alam ni Aurora na ang bawat kilos niya ay binabantayan, hindi lamang ni Miguel, kundi pati na rin ng mga matang mapanghusga ng mga kasambahay na bayaran ng kanyang asawa. Nang sumapit ang gabi, nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Ang bawat pagtapak niya sa sahig na kahoy ay ingat na ingat upang hindi lumikha ng kahit anong kaluskos. Nagkita sila ni Liam sa isang madilim na sulok ng hardin, malayo sa mga CCTV na nakatutok sa harap ng bahay. Ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng basang lupa, isang paalala ng bagyong paparating. Nakuha mo ba ang kailangan natin? Tanong ni Liam nang walang paligid-ligid. Ang kanyang boses ay seryoso, bakas ang pag-aalala para sa kaligtasan ni Aurora. Inilabas ni Aurora mula sa loob ng kanyang damit ang isang maliit na USB drive. Ito ang lahat. Ang mga transaksyon, ang mga peking invoice, at ang mga dokumentong nagpapatunay na unti-unti niyang inuubos ang pondo ng kumpanya para sa kanyang sariling interes. Hindi niya alam na habang busy siya sa kanyang babae, ako ang naglilinis at nagtatago ng mga audit trail na ito. Kinuha ni Liam ang USB drive. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig dahil sa bigat ng ebidensyang hawak nila. Aurora, sa sandaling ilabas natin ito, wala nang balikan. Sisirain nito hindi lang ang career niya, kundi pati ang buong reputasyon na ipinundar niya sa loob ng maraming taon. Tumingin si Aurora sa malayo, sa mga bintana ng mansyon na sumisimbolo sa kanyang 10 taon ng pagtitiis. Hindi ko ito ginagawa para sirain siya, Liam. Ginagawa ko ito para protektahan ang kinabukasan ni Sophie. Hindi siya karapat-dapat maging ama at lalong hindi siya karapat-dapat na humawak ng buhay namin. Habang nag-uusap sila, isang liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang bumulaga sa kanilang direksyon. Napatigil ang paghinga ni Aurora. Agad silang nagtago sa likod ng mga malalaking paso ng halaman. Ang sasakyan ni Miguel ay dahan-dahang pumasok sa gate. Bumaba ang bintana at nakita nila ang sekretarya na humahalakhak habang kinakausap si Miguel. Kailangan mo nang umalis, bulong ni Aurora kay Liam. Baka makita ka niya. Hayaan mong ako ang humarap sa kanya. Pagbalik ni Aurora sa loob, sinalubong siya ni Miguel sa sala. Nakataas ang kilay nito, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Saan ka galing? Akala ko ba ay nagpapahinga ka? Naghilamos lang ako sa labas, Miguel. Hindi ako makatulog. Sagot ni Aurora ng may perpektong kalmadong boses. Hindi siya umiwas ng tingin, isang bagay na hindi niya nagagawa noon. Tiningnan siya ni Miguel mula ulo hanggang paa, na tila hinahanap ang anumang bakas ng pagsisinungaling. Mabuti pa, bumalik ka na sa kwarto. Huwag mo na akong abalahin sa mga plano ko bukas. Marami akong mahahalagang meetings at ayaw kong makita ang pagmumukha mong malungkot sa harap ng mga kasosyo ko. Tumalikod si Aurora at naglakad patungo sa hagdan. Habang paakyat siya, narinig niya ang boses ng sekretarya mula sa kusina. Nagtatawanan tungkol sa susunod nilang bakasyon na gagamit ng perang sana ay para sa pag-aaral ni Sophie. Sa bawat baitang na kanyang inaakyat, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Ang paghihiganti ay hindi na lamang isang opsyon. Ito ay naging isang obligasyon. Kinabukasan, ang mansyon ay nababalot ng tensyon na tila bago pa ang bagyo.
Si Miguel ay naghahanda para sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga malalaking investor, isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang umano'y matagumpay na imperyo. Habang inaayos ni Aurora ang kurbata ng kanyang asawa, ramdam niya ang paninigas ng katawan ni Miguel. Ito ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagpalit ang kanilang kinabukasan para sa isang panandaliang aliw. Siguraduhin mong magiging maayos ang lahat mamaya, wika ni Miguel habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Ayaw kong makarinig ng kahit anong reklamo mula sa mga investors. Huwag kang mag-alala, Miguel, sagot ni Aurora. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may nakatagong talim. Inayos ko na ang lahat ng mga dokumentong kailangan mo. Siguradong hanga sila sa galing mo. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel, isang ngiting puno ng kayabangan. Hindi niya alam na ang mga dokumentong ipinasa ni Aurora ay may nakasingit na maliliit na detalye, mga anomalyang audit na unti-unting magbubukas ng pinto sa katotohanan. Pagkaalis ni Miguel, mabilis na kumilos si Aurora. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang accountant na dati niyang nakatrabaho bago pa man siya maging asawa ni Miguel. Sa loob ng ilang minuto, inilipat nila ang kontrol ng isang pangunahing account na ginagamit ni Miguel sa kanyang mga personal na luho. Ito ang account na nakapangalan sa isang shell company na hindi man lang alam ni Miguel na nasa control na ngayon ni Aurora dahil sa isang simpleng legal loophole na siya mismo ang nag-set up noong una silang nagpakasal. Sa tanggapan ng mga investor, nagsimula ang presentasyon ni Miguel. Ngunit habang nagpapaliwanag siya, biglang nagkaroon ng error sa projector. Ang mga file na nakapaskil sa screen ay hindi ang mga financial report na kanyang inasahan, kundi ang mga kopya ng mga hindi maipaliwanag na bank transfers patungo sa account ng kanyang sekretarya. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa loob ng conference room. Si Miguel ay namutla. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit ang bawat salita niya ay lalong nagpapahukay sa sarili niyang libingan. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Aurora sa harap ng bintana ng isang kafe. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan niya ang mga breaking news sa kanyang phone. Ang pangalan ni Miguel ay unti-unting nadudungisan ng iskandalo. Hindi siya masaya sa paraang gusto niyang tumawa ng malakas. Sa halip, nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang pagdurusa na matagal niyang kinimkim ay unti-unting napapalitan ng hustisya. Nang matapos ang tawag ni Liam sa kanya, nag-uulat na matagumpay ang pag-freeze sa lahat ng assets ni Miguel. Alam ni Aurora na ito pa lamang ang simula. Pagdating ng gabi, umuwi si Miguel na parang isang taong nawalan ng kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya si Aurora na nakaupo sa sala, nagbabasa ng libro. Tila ba walang nangyari sa buong maghapon. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay yumanig sa buong bahay. "Ikaw ang nag-ayos ng files. Anong ginawa mo sa mga records ko?" Dahan-dahang itinigil ni Aurora ang pagbabasa. Tumingin siya kay Miguel, hindi na may takot, kundi may pagkaawa. "Miguel, ang mga records na nakita nila ay totoo. Ang tanging ginawa ko lang ay hayaan silang makita ang katotohanang matagal mo ng pilit na itinatago." Ang katahimikan sa loob ng sala ay kasing tindi ng isang nagbabadyang unos. Si Miguel, na dati ay may tindig ng isang hari, ay nakatayo ngayon sa harap ni Aurora na tila isang taong nawalan ng direksyon. Ang kanyang mukha
ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok anumang oras. Sinira mo ako, bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pangalan ko, winasak mo sa isang iglap lang. Dahan-dahang tumayo si Aurora mula sa kinauupuan. Hindi siya umurong. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang taas ng kanilang paningin ay magkapantay na. Hindi ko winasak ang pangalan mo, Miguel. Ang sarili mong mga kamay ang sumira sa pundasyon nito. Ako? Ako lang ang nagtanggal ng kurtinang nakatakip sa lahat ng kabulukan mo. Biglang lumapit si Miguel, akmang dadamputin ang kanyang kamay upang saktan si Aurora, ngunit bago pa man ito makalapit, isang anino ang humarang sa kanya. Si Liam, na kanina pa palang nakatayo sa may pintuan, ay hinawakan ang braso ni Miguel ng may katatagan. Huwag mong subukang galawin ang isang daliri sa kanya, wika ni Liam. Ang boses nito ay kalmado ngunit may dalang panganib na nagpatigil kay Miguel. Si Miguel, na sanay na laging nasusunod ang gusto, ay napaatras. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kasambahay ay nakasilip sa may pasilyo, ang sekretarya ay hindi na mahagilap, tila tumakas na matapos malaman ang pagbagsak ng imperyo. Napagtanto ni Miguel na sa sandaling ito, wala na siyang kapangyarihan, siya ay mag-isa. Aurora, mag-usap tayo. Pakiusap ni Miguel, ang kanyang tono ay biglang nagbago. Nagkamali ako. Alam ko yon. Pero pamilya tayo, di ba? Isipin mo si Sophie. Paano na siya kung mawala ang lahat? Tumingin si Aurora kay Miguel nang may malamig na pagkaawa. Si Sophie? Ngayon mo lang siya naalala? Noong kailangan niyang madala sa ospital at tinalikuran mo siya dahil mas mahalaga sa iyo ang hapunan kasama ang ibang babae, nasaan ang pag-iisip mo sa kanya? Huminga ng malalim si Aurora at kinuha ang isang envelope mula sa lamesa. Hindi tayo pamilya, Miguel. Ikaw ay isang taong ginamit ang aking pagmamahal upang maging tuntungan sa iyong kasakiman. Ang envelope na iyan ay naglalaman ng mga dokumento para sa legal na separasyon at ang paglipat ng kustodiya ni Sophie sa akin. Lahat ng kailangan para sa iyong pag-aari ay nakasaad na rin doon. Ang kumpanya? Ipapasa natin ito sa mga autoridad para sa tamang investigasyon. Ang mga kamay ni Miguel ay nanginginig ng abuti ng papel. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang mundo ay gumuho sa isang sandali. Habang ang gabi ay lumalalim, inayos ni Aurora ang kanyang mga gamit. Hindi marami. Ang mga material na bagay na nakukuha sa loob ng mansyong ito ay wala na para sa kanya. Ang tunay niyang kayamanan ay ang kanyang anak at ang kanyang kalayaan. Paglabas ni Aurora sa gate, tumingin siya sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang liwanag sa loob ay unti-unting namamatay, sumisimbolo sa pagtatapos ng isang kabanata na puno ng pasakit. Sa tabi niya, naghihintay ang sasakyan ni Liam. Ang daan patungo sa bagong buhay ay hindi pa malinaw, ngunit sa unang pagkakataon, ang hangin na kanyang nilalanghap ay malinis at malaya. Ang buhay sa labas ng mansyon ay hindi kasing kinang ng dati, ngunit ito ay payapa. Nanirahan si Aurora at Sophie sa isang maliit na apartment na sapat para sa kanilang dalawa. Sa bawat umaga, ang paggising ng walang pangamba na may sisigaw o mangmamaliit sa kanya ay isang himala. Ngunit hindi matatahimik ang isang taong sanay sa kapangyarihan gaya ni Miguel. Isang hapon,
habang naglalakad si Aurora pauwi galing sa trabaho. Isang trabaho bilang consultant na nakuha niya dahil sa kanyang angking galing, hinarang siya ng isang itim na sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumukas ang bintana at tumambad ang mukha ni Miguel. Hindi na ito ang Miguel na mayabang at maayos ang bihis. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila ilang araw nang hindi nakakatulog. Akala mo ba tapos na ang lahat, Aurora? Wika ni Miguel, ang boses ay paos at puno ng pagbabanta. May mga kontrata pa akong hawak. May mga kasosyo pa akong kaya kang gipitin. Kung hindi mo bawiin ang demanda, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho at mapapalayas kayo ng anak mo sa tinitirhan nyo. Hindi natinag si Aurora. Tumigil siya sa paglalakad at tiningnan ng diretso ang mga mata ng lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Miguel, nakikita mo ba ako? Hindi na ako ang babaeng natatakot sa banta mo. Ang lahat ng galamay mo, ang lahat ng connection mo, alam ng mga autoridad ang ginawa mo. Bawat banta mo ngayon ay dagdag na ebidensya lamang para sa kasong harassment laban sa iyo. Napaatras si Miguel, hindi inaasahan ang talim ng pananalita ni Aurora. At isa pa, dagdag ni Aurora, ang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Ang kumpanya mo ay wala na sa ilalim ng control mo. Ang mga investor, sila na ang nagdedemanda sa iyo dahil sa pagnanakaw. Ang tanging paraan para mabawasan ang parusa mo ay ang pagpirma sa legal na separasyon at pagbitaw sa kustodya ni Sophie. Huwag mong subukang hamunin ang isang taong wala nang mawawala pa. Umalis ang sasakyan ni Miguel ng mabilis. Ang gulong ay dumulas sa kalsada, isang huling pagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Napahinga ng malalim si Aurora. Alam niyang hindi titigil si Miguel, ngunit hindi rin siya magpapatinag. Pagdating niya sa apartment, sinalubong siya ng isang yakap ni Sophie. Ang mga naging sakit ng bata ay unti-unti nang nawawala at ang kanyang ngiti ay ang pinakamalaking gantimpala para kay Aurora. Sa hapagkainan, habang naghahanda siya ng simpleng hapunan, dumating si Liam na may dalang mga dokumento. Nakausap ko ang mga abogado, Aurora, ani Liam. Handa na ang lahat para sa hearing bukas. Ito ang magiging huling hakbang bago tuluyang maputol ang koneksyon mo sa kanya. Tumingin si Aurora sa labas ng bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Dati, ang gabi ay simbolo ng takot, ngunit ngayon, ito ay simbolo ng bagong simula. Alam niya na sa pagharap niya sa korte bukas, hindi lang siya lalaban para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat babaeng natatakot lumaban sa gitna ng pang-aapi. Ang bulwagan ng korte ay malamig at puno ng tensyon. Ang bawat hakbang ni Aurora sa pasilyo ay tila isang martsya patungo sa kanyang tunay na kalayaan. Sa loob ng courtroom, nakita niya si Miguel na nakaupo sa kabilang panig. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng isang desperadong anyo. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Aurora ang nananatiling galit sa mga mata ni Miguel. Isang galit na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng kapangyarihan. Nang tawagin ang kanyang pangalan upang tumayo sa witness stand, huminga ng malalim si Aurora. Hindi siya nanginginig. Sa bawat tanong ng kanyang abogado, bawat sagot niya ay puno ng katotohanan at tibay ng loob. Inilahad niya ang lahat, ang pagpapabaya ni Miguel sa kanilang anak, ang sistematikong paglustay sa pondo, at ang psikolohikal na pagpapahirap na kanyang dinanas.
Sinasabi mo ba na ang lahat ng transaksiyong ito ay ginawa ni Ginoong Miguel nang walang pahintulot mo? Tanong ng abogado ng panig ni Aurora. Oo, sagot ni Aurora. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nag-aalinlangan. Ginawa niya ito sa likod ng ating pamilya. Ginamit niya ang pangalan ko para sa kanyang mga ilegal na gawain. At mas masakit sa lahat, ipinagpalit niya ang kaligtasan ng aming anak para sa kanyang sariling interes. Tumayo si Miguel, akmang magwawala, ngunit agad siyang pinatahimik ng judge. Ang bawat tingin ng mga tao sa loob ng korte ay nakatuon sa kanya. Ang lalaking minsan ay hinahangaan, ngayon ay unti-unting nakikilala bilang isang mapagsamantala. Nang dumating ang oras para sa testimony ni Miguel, wala siyang maibigay na matinong paliwanag. Ang kanyang mga dokumento ay sadyang peke at ang kanyang mga pahayag ay puno ng mga butas. Sa bawat pagkakataon na siya ay sumasagot, mas lalo lamang siyang nagkukulong sa sarili niyang mga kasinungalingan. Matapos ang mahabang oras ng pagtatalo, nagpahinga ang korte. Lumabas si Aurora at sinalubong siya ni Liam sa labas. Nakita mo ba ang mukha niya? Tanong ni Liam ng may halong pait. Wala na siyang lusot, Aurora. Ngumiti si Aurora, isang matamis ngunit malungkot na ngiti. Hindi na mahalaga kung ano ang mangyayari sa kanya, Liam. Ang mahalaga, nakita ng mundo ang totoo. Kahit ano pa ang maging hatol, alam ko na sa sarili ko. Tapos na ang pagiging biktima ko. Sa kanilang pagbabalik sa loob, ang kapaligiran ay mabigat. Pagbasa ng hatol ang susunod na bahagi. Ang judge ay tumingin ng diretso sa kanila. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na nagtatakda ng katapusan. Ang kustodya ni Sophie ay iginawad kay Aurora at ang mga demanda laban kay Miguel ay itinuring na may sapat na basehan upang magpatuloy sa mas malalim na investigasyon. Nang lumabas si Aurora sa gusali, ang araw ay sumikat ng maliwanag. Hindi na siya ang Aurora na pumasok sa gusaling ito na puno ng pag-aalinlangan. Ngayon, siya ay isang babaeng may direksyon, may dignidad, at may kinabukasan. Ang paglabas sa pintuan ng korte ay hindi lamang pagtapos ng isang laban. Ito ang unang hininga ng tunay na kalayaan. Habang naglalakad si Aurora palayo sa gusali, ang ingay ng lungsod, ang mga busina ng sasakyan, ang mga taong nagmamadali, ang ihip ng hangin sa kanyang mukha ay tila isang bagong musika na dati niyang hindi naririnig dahil sa pagkakakulong sa ingay ng kanyang nakaraang buhay. Pag-uwi sa kanilang maliit na apartment, sinalubong siya ni Sophie na may dalang guhit na papel. Isang larawan ng isang bahay na may matitingkad na kulay at sa gilid nito, dalawang tao na magkahawak ang kamay. Para sa iyo, Mommy, wika ng bata. Ang puso ni Aurora ay tila tinunaw ng isang mainit na liwanag. Sa sandaling iyon, lahat ng sakit, lahat ng pagod sa korte, at lahat ng pait ng nakaraan ay naglaho. Ang kailangan niya ay narito na, ang kanyang anak at ang kanilang tahimik ngunit ligtas na mundo. Habang inihahanda niya ang hapunan, kumatok si Liam sa pinto. Hindi na ito ang Liam na nagmamadali o puno ng tensyon. May dala itong basket ng prutas at isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Tapos na ang gulo, Aurora. Ang mga abogado ay nagsabing hindi na makakaabala pa si Miguel. Nakakulong na siya sa mga prosesong legal na siya mismo ang gumawa. Wika ni Liam habang inilapag ang dala sa lamesa. Naupo si Aurora sa tapat ni Liam. Salamat, Liam. Kung wala ka,
Siguro hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa loob ng mansyon na iyon, nagkukunwaring masaya habang unti-unting namamatay sa loob. Hindi mo na kailangang magpasalamat, sagot ni Liam ng may sinseridad. Nakita ko ang pagbabago mo. Ang Aurora na nakilala ko noon na puno ng pangarap ay bumalik na. At sa pagkakataong ito, mas matatag na siya. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang itayo ni Aurora ang kanyang sariling negosyo. Isang maliit na kumpanya ng konsultasyon na nakatuon sa pagtulong sa ibang kababaihan na nais ding makalaya sa kanilang mga mapang-aping sitwasyon. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi pa ring gigising siya na may takot. Mga sandaling ang anino ni Miguel ay tila sumasagi sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat paggising na iyon, titingin siya kay Sophie na mahimbing na natutulog at ang takot ay mapapalitan ng determination. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, nakita ni Aurora ang kanyang refleksyon sa salamin ng isang tindahan. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at walang kislap ang mga mata. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay may buong tiwala sa sarili. Ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Mommy, tingnan mo ang mga ibon, sigaw ni Sophie habang itinuturo ang langit. Tumitingala si Aurora sa malawak at bughaw na langit. Wala nang mga pader na nakapaligid, wala nang mga lihim na kailangang itago, at wala nang mga boses na nagdidikta kung paano siya dapat mabuhay. Ang bagong simula ay hindi nangangahulugan na walang hirap, ngunit ito ay nangangahulugan na sa bawat hakbang, siya na ang may hawak ng kanyang sariling tadhana. Lumipas ang ilang buwan at ang buhay ni Aurora ay unti-unting nakahanap ng bagong ritmo. Ang kanyang kumpanya ng konsultasyon ay nagsisimulang makilala, hindi dahil sa laki ng puhunan, kundi dahil sa puso at katapatan na inilalagay niya sa bawat kliyente. Ngunit ang kapayapaan ay madalas na sinusubok sa hindi inaasahang paraan. Isang araw, habang nasa opisina, nakatanggap si Aurora ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya, ang boses ng ina ni Miguel. Ang matandang babae na dati walang tigil sa pangmamaliit sa kanya, ngayon ay tila may halong pakiusap ang tono. Aurora, kailangan nating mag-usap, wika nito. Si Miguel, malala ang sitwasyon niya. Gusto kanyang makita. Alam kong marami siyang nagawang mali, pero nanay pa rin ako. Naramdaman ni Aurora ang isang malamig na kurot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang uri ng awa na malayo sa pagmamahal na dating naghari sa kanya. Patawad. Pero wala na kaming kinalaman sa buhay niya. Ang lahat ng dapat pag-usapan ay tapos na sa loob ng korte. Naghago na siya, Aurora. Nagsisisi siya sa lahat, pilit pa ng matanda. Ang pagsisisi ay hindi lamang salita. Ito ay ipinapakita sa gawa, sagot ni Aurora nang may mahinahong diin. Kung talagang nagsisisi siya, sana ay naintindihan niya ang kahalagahan ng aming pamilya noon pa man. Huwag niyo na po kaming guluhin. Tahimik na ang buhay namin at iyon ang tanging gusto ko. Ibinaba ni Aurora ang telepono. Hindi siya nanginig, hindi siya nag-alinlangan. Sa nakaraan, marahil ay tinakbo na niya ang pintuan para puntahan si Miguel, dala ang pag-asang baka sakaling magbago ito. Ngunit ngayon, alam na niya ang pagkakaiba ng pagmamahal sa pagiging martir. Ang pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit na sakit. Pag-uwi niya sa apartment, nakita niya si Liam na naghihintay sa labas, dala ang ilang mga gamit
para sa kanilang pag-aayos ng opisina. Nang makita ni Liam ang bakas ng pagod sa mukha ni Aurora, agad niyang naintindihan ang sitwasyon. Tumawag ba siya? Tanong ni Liam. Tumango si Aurora. Pero tapos na yon, hindi na ako babalik sa kahapon. Tinitigan siya ni Liam ng may malalim na respeto. Alam mo, Aurora, ang babaeng nakikita ko ngayon ay hindi na ang babaeng kailangang iligtas. Ikaw na ang nagliligtas sa iyong sarili. Sa gabing iyon, habang tinitignan niya ang mga bituin mula sa balkonahe, naisip ni Aurora ang kanyang paglalakbay. Hindi naging madali ang lahat. May mga sugat na mananatiling pilat sa kanyang pagkatao, ngunit ang mga pilat na iyon ang nagpapaalala sa kanya kung gaano siya katapang. Hindi na siya ang anino ni Miguel. Siya na ang liwanag ng kanyang sariling kinabukasan. At higit sa lahat, si Sophie ay lumalaking maligaya, hindi natakot sa bawat kaluskos, at puno ng tiwala sa kanyang ina. Ang nakaraan ay naging isang guro, ngunit hindi na ito ang may hawak ng kanyang panulat. Si Aurora na ang nagsusulat ng bawat pahina ng kanyang buhay, isang kwento ng paghilom, pag-asa, at higit sa lahat, pagmamahal sa sarili. Ang tagumpay ng kumpanya ni Aurora ay hindi lamang nasusukat sa kinikita nito. Sa loob ng kanyang maliit ngunit maaliwalas na opisina, isang bagong proyekto ang nagsisimulang mamunga, isang samahan na kanyang pinangalanang pag-asa at paghilom. Tuwing Sabado ng hapon, ang opisina ay napupuno ng mga tinig ng kababaihan na may kanya-kanyang kwento ng pait at pagkakakulong sa mga relasyong mapang-api. Sa gitna ng bilog, nakaupo si Aurora, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang kaibigan. Hindi natin kailangang kalimutan ang ating nakaraan upang maging malaya. Wika niya sa harap ng mga babaeng puno ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Ang kailangan lang natin ay kilalanin ang ating sarili ng higit pa sa sakit na iniwan nila sa atin. Isang babaeng nagngangalang Elena ang umiyak habang nagkukwento. Ang kanyang sitwasyon ay hindi nalalayo sa pinagdaanan ni Aurora, ang asawang gaslighter, ang takot para sa mga anak, ang pakiramdam na wala siyang halaga. Nakinig si Aurora, hindi lang ng kanyang mga tainga, kundi ng kanyang buong pagkatao. Alam niya ang bawat tibok ng takot na nararamdaman ni Elena. Elena, malambot na tawag ni Aurora matapos ang pagbabahagi ng babae. Noong una akong tumayo para sa sarili ko, akala ko ay magiging miserable ang buhay ko. Ngunit nang makita ko ang ngiti ng anak ko na hindi na natatakot sa bawat pagbukas ng pinto, doon ko nalaman na ang tunay na lakas ay wala sa pagtitiis, kundi sa pagpili ng sariling kaligtasan. Pagkatapos ng session, habang nag-aayos ng mga upuan, pumasok si Liam bitbit ang isang tray ng kape. Ang galing mo, Aurora. Nakikita ko ang liwanag sa mga mata nila kapag kinakausap mo sila, para silang nakakakita ng pag-asa. Ngumiti si Aurora, isang ngiting hindi napilit. Dati, akala ko ang sakit na dinanas ko ay parusa. Ngayon, nakikita ko na ito ay isang responsibilidad. Responsibilidad na ipakita sa kanila na posible ang buhay pagkatapos ng isang Miguel. Sa labas ng gusali, isang magandang takip silim ang sumasalubong. Ang langit ay kulay kahel at rosas, tila isang obra maestra na nagpapaalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng araw. Hindi na kailangan ni Aurora ang mamahaling alahas o ang mansyong dati niyang tinitirhan upang maramdaman ang yaman.
Ang bawat salita ng pasasalamat mula sa mga kababaihang tinutulungan niya ay mas matimbang kaysa sa anumang materyal na bagay. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, nakita niya si Sophie na naghihintay sa labas, tumatakbo patungo sa kanya nang may malawak na ngiti. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang mundong ito, gaano man ito kagulo at kadalasang malupit, ay nagiging mas magandang lugar dahil sa mga taong tulad ni Aurora na hindi sumuko. Ang bawat pagkakamali ng nakaraan ay naging mga ladrilyo ng isang matibay na pundasyon para sa kinabukasan na siya mismo ang humulma. Ang mga buwan ay mabilis na nagdaan at ang pag-asa at paghilom ay lumago hindi lamang bilang isang samahan, kundi bilang isang kanlungan. Sa bawat pagtitipon, mas maraming kababaihan ang nakakahanap ng lakas na humiwalay sa kanilang mga mapang-aping asawa. Para kay Aurora, ang bawat kwento ng tagumpay ng ibang babae ay nagsisilbing kumpirmasyon na tama ang desisyon niyang magsimulang muli. Isang Sabado, habang nag-aayos ng mga dokumento, may lumapit sa kanya na isang matandang ginang, ang ina ni Miguel. Mula noong huling pagtatangka nitong pakiusapan siya, hindi na ito nagpakita. Ngayon, ang matanda ay mukhang pagod, ang mga balikat ay nakayuko, at ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Aurora, bulong ng matanda. Hindi ako nandito para pakiusapan kang bumalik sa kanya. Nandito ako para magpasalamat. Nagulat si Aurora, ngunit nanatiling nakikinig. Nalaman ko ang lahat. Ang mga kasinungalingan niya, ang kanyang pagtataksil, kahit ang pagtrato niya sa inyo ni Sophie, patuloy ng matanda habang unti-unting tumutulo ang mga luha. Nagkamali ako sa pagpikit ng aking mga mata. Akala ko, ang pagtatanggol sa kanya ang tamang pagiging ina. Pero ang totoo, pinalaki ko ang isang halimaw. Salamat sa pagpapakita mo ng katotohanan, kahit pa ang katotohanang iyon ang sumira sa aming pamilya. Hindi sumagot si Aurora. Tinitigan lang niya ang matanda. Hindi niya kailangan ng paghingi ng tawad, ngunit ang pag-amin nito ay isang uri ng hustisya na matagal na niyang hinintay. Nanay, wala na akong galit. Ang galit ay isang bigat na hindi ko na kayang dalhin. Sana ay mahanap niyo rin ang kapayapaan na matagal ko nang natagpuan. Pag-alis ng matanda, naramdaman ni Aurora na ang huling bahagi ng kanyang kadena sa nakaraan ay tuluyan ng naputol. Wala na siyang obligasyong magpaliwanag, wala na siyang obligasyong magpatawad ng pilit, at wala na siyang obligasyong balikan ang mga alaala ng sakit. Nang gabing iyon, nagdaos sila ng isang simpleng hapunan ni Liam at Sophie. Ang mesa ay hindi man marangya gaya ng dati, ngunit ang tawanan at ang tunay na pagmamahal ang nagpapuno rito. Pinagmamasdan ni Aurora si Liam, ang lalaking hindi kailanman nagpilit, ang lalaking nandoon lang sa bawat yugto ng kanyang pagbagsak at pagbangon. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Liam habang inaabutan siya ng tubig. Tumingin si Aurora sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning. Iniisip ko lang na kung hindi nangyari ang lahat ng sakit na iyon, marahil ay hindi ko kailanman malalaman kung gaano pala ako katatag. Hindi ko pagsisisihan ang nakaraan dahil ito ang humubog sa akin. Tumango si Liam at hinawakan ang kanyang kamay. At ang hinaharap, Aurora, ano ang nakikita mo? Ngumiti si Aurora, isang ngiting puno ng kapanatagan.
Nakikita ko ang isang babaeng hindi na kailangang maghanap ng halaga sa iba. Nakikita ko ang isang ina na nagbigay ng ligtas na mundo sa kanyang anak. At nakikita ko ang isang taong handang magmahal muli, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam ni Aurora na siya ay nasa tahanan na, hindi sa isang mansyong puno ng peking ningning, kundi sa kanyang sariling puso, kung saan ang kapayapaan ay hindi na kailanman mawawala. Isang taon na ang nakalipas mula nang iwan ni Aurora ang mansyon na naging bilangguan ng kanyang damdamin. Ngayon, ang kanyang buhay ay parang isang hardin na matagal na tuyot ngunit muling nabuhay dahil sa tamang pag-aalaga. Hindi lamang ang kanyang kumpanya ang nagtatagumpay, kundi ang kanyang puso ay nananabik sa bawat umaga na dumarating. Ngayong araw ay graduation ni Sophie sa kindergarten. Nakasuot ang bata ng toga, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pagmamalaki habang nakatayo sa entablado. Sa bawat pagtawag ng pangalan ng mga bata, ang puso ni Aurora ay tila sumasabog sa kaligayahan. Nang tawagin ang pangalan ni Sophie, tumayo si Aurora, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tuwa. Hindi ito ang luha ng paghihirap, kundi luha ng isang inang nakita ang bunga ng kanyang sakripisyo. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila patungo sa isang malapit na parke para sa isang maliit na salo-salo. Naroon din si Liam, bitbit ang mga lobo at isang maliit na regalo para kay Sophie. Habang pinapanood nilang maglaro ang bata sa damuhan, isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila ni Liam. Alam mo, Aurora, panimula ni Liam, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Noong una kitang nakita pagkatapos ng lahat, nakita ko ang isang babaeng parang basag na salamin. Ngayon, ang nakikita ko ay isang babaeng parang diamante, matigas, makinang, at hindi na madaling masira. Tumingin si Aurora kay Liam. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin niya sa sarili ay nakabase lamang sa kung paano siya nakikita ni Miguel. Ngayon, sa mga mata ni Liam, nakikita niya ang isang taong karapat-dapat sa paggalang at pagmamahal. Hindi ako naging diamante dahil sa akin lang, Liam. Naging ganito ako dahil sa mga taong tulad mo na naniwala sa akin noong ako mismo hindi naniniwala sa sarili ko. Dahan-dahang hinawakan ni Liam ang kamay ni Aurora. Walang pagmamadali, walang pangunguna, isang hawak na puno ng respeto at pangako. Handa na ba ang pusong iyan na tumanggap ng bagong kabanata? Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kapantay? Huminga ng malalim si Aurora. Ang takot na minsan ay bumabalot sa kanya ay wala na. Oo, Liam, handa na ako. Hindi dahil kailangan ko ng katuparan, kundi dahil handa na akong ibahagi ang buhay ko sa isang taong tunay na nakakakilala sa akin. Sa di kalayuan, nakita nila si Sophie na tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mga braso ay nakabuka para sa isang yakap. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Aurora ang lahat ng kailangan niya, ang pagmamahal, ang kapayapaan, at ang kasiguruhan na ang nakaraan ay hindi na kailanman babalik pa. Ang hangin ay sariwa, ang sikat ng araw ay mainit, at sa unang pagkakataon, ang kanyang hinaharap ay hindi na isang katanungan, kundi isang magandang pangako. Ang kabanatang ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay laban kay Miguel. Ito ay tungkol sa tagumpay ni Aurora laban sa kanyang sariling takot. Siya na ang may akda ng kanyang kwento at ang bawat salitang isusulat niya mula ngayon
ay puno ng kulay at liwanag. Ang bintana ng aking silid ay nakabukas. Hinahayaan ang simoy ng hangin na magdala ng bango ng mga bulaklak sa hardin. Sa labas, nakikita ko si Sophie na masayang nagtatakbuhan kasama ang aso namin. Ang kanyang tawa ay parang musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng aking kahapon. Dito, sa maliit na bahay na ito, ang bawat sulok ay saksi sa aking pagbabagong anyo.